Okay ba yung mix na ano, Doc? May barn, tapos merong puno. Pero paano mo makokontrol na wag sila dun matulog sa puno? Maglagay ka ng ilaw pag bago dumilim. Okay. Tapos may nakabantay na nagtataboy lang doon sa loob. So ilaw sa barn. Para, Kasi unang dumidilim sa barn eh. okay. So maliwanag pa sa labas, sa labas sila. Meron din barn naman yung airbird and local. Pero ibig sabihin may option sila kahit sa puno. Okay lang sa Okay iyo. lang. Kasi magandang panahon Ganda while ng panahon. they were growing up. No? Lalo na nung summer, karaang April. Diba? Yun talaga, naglalagay kami ng mga additional na mga parang masisilungan ba nila? Kahit na mga part lang ng mga bubong. Minsan mga dahon-dahon lang ng nyog yan. Or minsan na yung mga nabibiling lona, parang sako lona. Yes. Na may mga dahon ng nyog. Para may napupuntahan sila. Silong. Sila ng mas maraming silong. And then, electrolyte sa tubig. Araw-araw para mag-maintain ng body fluids. Magandang araw po sa lahat ng viewers, followers, and subscribers ng Larga na Podcast. Welcome po sa episode 47 ng ating podcast. Ang title po ng ating episode today, Health is Wealth. Yan, kasama natin ang Doc ng Nueva Ecija, ang nag-iisang presidente, hindi pala nag-iisa. Partner. Isa sa dalawang presidente ng GAP Nueva Ecija. Walang iba kundi si Mr. Doc Joel Saison. Palakpakan natin ang ating bisita. Press, Doc, bati muna tayo sa ating audience. Magandang araw po sa lahat ng viewers, ng followers ng Larga na Podcast. It's an honor to be with you guys. Pag-usapan po natin ang mga mahalagang bagay tungkol sa ating sport ng pagmamanok. Mahalagang bagay. Ibig sabihin, mahaba-habang usapan to, Doc. Pwede tayo mag-seminar on air para matutunan naman ng ating mga viewers. Pwede rin. Makapag-share tayo ng mga ilang dapat nilang matutunan. Health is wealth. So, pag-uusapan natin dito ang kalusugan ng ating mga sisiyo, kalusugan ng mga cockerels, kalusugan ng ating stags hanggang sila'y mapunta sa arena. So basically, Doc, game fowl breeding and racing tips. Yan ang ating episode ngayon. So bagay na bagay ang ating Doc Joel Saison ng Bushfire Game Farm. Bushfire Game Farm. Yes. Tell us more about it, Doc. Saan nyo nakuha yung pangalan ng Bushfire? Way back 2003 no, hanggang 2010. Yung farm ko sa General Tino, Nueva Ecija. Around mga malawak yung ginagamit ko ron more than mga 11-12 hectares. Pero ang occupied ko lang sa pagmamanok doon, around mga 1.5 hectares lang. And then, pag summer, kusa siyang nasusunog. Okay. Yung bandalikod ko, mga bushes kasi yon, okay. Mga tall grasses. Talahib. So, pag summer, talahib, saka may mga parang damong malalaki. Mm-hmm. So, kusa siyang naglinyab. Hanggang sa, ayan tawag ng bumbero, darating yung mga bumbero, papatay sila ng sunog. Then lately, tumatawag yung bumbero, bibisita sa farm. Akala ko may sunog uli. Yung pala, bibisita lang kasi may nagustuhang mga manok. Pero pala. Pati bumbero. Pati bumbero. Hanggang sa naging suki ko siya sa manok, naging magkumpare pa kami. So, na-discover niya, may mga manok pala kasi doon. So yun siya. Kaya, tinawag kong Bushfire. Mm-hmm. Taon-taon siya. Okay. Every year talaga. Every year. Hindi mo naiiwasan yung, Doc. Since hindi mo siya, anong pwedeng mitigating measures para hindi nagkakaroon ng, hindi siya umapoy? Malawak kasi yung lugar na hindi nagagamit doon mga lupang hindi ginagamit kasi yon. So, kusang matalahi, badamo yung lugar kasi talaga na yon. And isa sa problem sa mga ganung lupa sa Nueva Ecija talaga, nagliliyab sila pag summer. Every summer. So, etong mga March, April, meron na naman. Yeah, may mga naka-experience niyan. Lagi yan. Taon-taon yan. So, lalo dun sa farm ko na yon. So, ginawa ko, pinatabas ko yung malalapit dun sa lugar ng mga may manok.
And then lagi nagtanim kami ng mga halaman doon, no. May gulay, hindi na maabot doon, yung mga sunog pagka summer. Doc, pag nagkakaroon ba ng bushfire dun sa unutilized portion mo ng farm, sabi mo nga malaki yun, di ba? So I'm imagining, grabe rin yung yung Usok. laki ng usok, laki ng apoy. Paano siya nakaka-apekto sa inyong mga inalagaan sa farm? Yeah, ang magiging common problem mo dyan is more on upper respiratory. Sipon. Then magluluha or possible mamaga ang mukha nila. And at the same time, sa mga taong nandun. Kaya dapat, once na nakakita mo yung onset nung pagliliyab na yon, ma-call mo yung attention ng Bureau of Fires. It happens naman, madali lang siyang ma-access kasi around mga 2 kilometers lang. May bumbero na. Yung bumbero doon. So, nakakarating agad. And lately, sabi ko nga, kahit na walang sunog, napupunta yung hepe. Ano na? Kasi parehas din ng hilig natin. Anong paborito niyang bloodline mo, Doc? Gold saka yellow-legged hats. Ayun ang paborito ni Hepe. Ayan, shout out natin si Hepe ng BFP. Anong bayan to, Retired Doc? na siya. Retired na siya sa anong General Tino yung farm. General Tino. Okay. That time. Ngayon nasa Santa Rosa, Nueva Ecija na ako. Doon ang farm niyo? Doon na. Doon ang bushfire. Okay. So, bago tayo magpatuloy sa ating program, Doc, syempre, kailangan maghanap buhay. Papasalamat lang po tayo sa ating partners and sponsors ng ating podcast, ang Divina Law. Ito po ang isa sa mga premier na law firm sa bansa natin ngayon, Doc. Kaya, dun sa mga nangangailangan ng legal advice, legal services, andyan po ang Divina Law. You can access them through their website, divinalaw.com. At saka ang kanilang restaurant sa ground floor ng Pacific Star Building sa Senator Hill Puyat Avenue, Makati, ang restaurant Aurora. Michelin selected to, Doc, kaya masarap ang food nila. And kinocongratulate din po natin yung kanilang smaller branch sa Podium Mall, sa level 6 ng Podium Mall, ang Bistro Aurora. Kasi 1 year na po sila, Doc. Anniversary po nila. So congratulations and happy anniversary to Bistro Aurora. And of course, our sponsor na iniinom natin tubig ngayon, Doc. Galing kay Sir Honey Yu. Ang Filipinas Purified Water. Okay. So pag ininom mo yan, Doc, gaganda score eh. So, baka subukan pati natin. sa manok dapat. Pang-pointing natin. Brass back ang labas mo niyan. O kaya puti. Mga winning line ni Sir Honey. So, mabalik tayo sa ating episode, Doc. We spoke about it kanina, ang pag-uusapan natin dito. Para tayo magse-seminar para sa ating mga listeners dahil 2 episodes ago, nag-guest po dito si Mr. Charlie Cruz ng Candice Jean. So, kinento niya na nagse-seminar siya sa farm niya. Off the air, nag-uusap po tayo. Ganon din pala ang ginagawa ninyo. So, kwento niyo sa amin, Doc, how you came about with this concept of having an in-house farm seminar for mga kapatid natin na kasama natin sa sport. Yeah. Yung in-farm seminar and hands-on training, yung kinakanta ko yan monthly dun sa farm ko, no. Marami din akong seminars with the tie-up with Thunderbird. 2 weeks ago, nandun kami sa Palawan, Puerto Princesa, El Nido, at saka sa may Boss Baham. Aborlan, yan. Nagpunta kami ng seminars dyan. And then, iba-ibang lugar, no? Merong upcoming tayo sa Porac, sa Tarlac City, sa Cavite, kung saan-saan, no, with Thunderbird. Pero kaibahan naman ito sa farm na ginaganap ko monthly. Meron tayong lectures, kasi pag sinabi seminars, more on lectures yan eh. Pero dun sa atin, sa Bushfire Game Bird Farm ginaganap, merong hands-on training. Yun ang importante. Whereas, yung mga students mismo, sila ang gaganap ng different procedures of vaccinations, like yung sa necropsy procedures. Necropsy, ibig sabihin yung mga patay na halimbawa, not necessarily alaga. patay. Minsan may nakita mo, may mga sisiw na nag-i-start magka-problema. Pwede natin siyang buksan and then i-trace natin ano kaya yung most likely problem, ano kaya nagsisimulang disease, mas madali natin siyang matukoy.
So, Ito magandang topic, Doc. Kasi first time lang to narinig ng ibang ibang viewers natin. And ako, I've heard it before, but how do you conduct tamang examination sa isang sisiyo or isang cockerel na nagde-develop ng simptomas? Kunyari sinisipon, Doc, na masamang sipon, na parang hindi nagagaling. Pag binuksan mo siya, anong makikita mo, Doc? okay. So makikita mo talaga ibang-iba na siya doon sa normal. Masyado nang cloudy, medyo may part na nagda-dark na. Tapos yung mga sinuses niya, ito kasi nga nostrils natin, yung mouth, may magkakaduktong na sinuses yan papuntang trachea. Halos minsan barabarado. And then may mga mucus discharges, medyo yung mga colored na yung mga discharges niya. So yun yung mga makikita mo. At hindi lang yon, minsan namamayat lang siya, walang sign. Yan yung maganda. Kasi sa mga sipon, makikita mo yan, nanamlay, barado ng ilong niya, May physical, magana ang mukha. Meron na yan may physical na manifestation. Pero meron naman minsan, matamlay lang siya. Di ba? Yun ang mahirap, Doc. Okay. So pag binuksan mo minsan, may possibly, makita mo siya, may nagsisimula pa lang microbial infection sa intestine. Bigla na lang the other day, maglulusaw na siya ng ipot niya, kulay puti. Pag binuksan mo, may part na ng intestine na damage. And then doon nagsisimula na may mga hemorrhages na pala at kasunod na pala iipot ng dumi. So pagka ganun, nakikita natin it is more in coccidiosis siya. Ganyan. Ito marami. Like yung may mga namamatay na araw-araw, hindi makita kung ano, basta malulungkot lang siya and then may mamamatay. Minsan, pag chinek mo, part nung proventriculus nila, yung tabi nung balon-balunan, yan, may mga nangangapal siya and then may partly may hemorrhage siya. Pwedeng may mild ND, mga ganon. So, madami tayong pwedeng... Newcastle's disease. Yeah, pwede tayong maraming makita. So, yan ang advantage of necropsy, di ba? Pag ganun, Doc, nasi-save mo pa ba yung mga ibang part of that, kasama nung brood na yun, kapag meron kang binuksan na matamlay, kaya nyo ba ginagawa yun is to save the batch? No? Actually, ang mga consultancy sa mga broiler farms, hindi naman hinihintay may manamlay eh. Talagang may random kami na nagbubukas. So kasi doon makikita mo yung may possible na nagsisimula. No? Okay. Kamukha nung sa mga infectious bursal disease, mga Gumboro disease. No? IBD. Tinitignan na namin yung bursa Fabricius. Kung may nag-i-start ba mag-swell, mga ganyan. Pag ganun, Doc, that is to prevent. So, kahit walang symptoms, di ba? Magsasample kayo ng randomly ng ilan. Pag may nakita kayo, kunyari yan, how do you treat the rest of the remaining batch? So, depende na yun, ano yung na-discover mo doon? Yes. No? So, ang number one pa rin naman is yung vaccination program. No? Kaya ka lang din nag-check minsan dyan kung tumatama ba. Kung nasa tamang direction ba yung ginagawa mo. No? Minsan makaka-discover ka ng worms. Pero nagdi-deworm ka naman, di ba? Pero minsan, may pagkakataon na may mga ibang dinideworm mo, hindi mo lang pala na-deworm mabuti. Minsan naitatalsik nila yung tablets eh. No? So kaya may possibility, merong ilan doon na magkaroon ng worms. And at the same time, pag malakas yung challenge. Like, ngayon, nagsimula na yung mga ulan. No? Mas madali mag-multiply yung mga parasites, mga microbes. So, ganun yan. No? Nabanggit ko din kanina, sa case ng game fowl, medyo mahirap tayo mag-sacrifice naman ng manok dyan. So, kung gusto nyo magbukas na medyo normal, at least doon tayo sa medyo nahuhuli ng paglaki. And then, ma-check na rin natin siya, ba't siya nahuhuli ng paglaki. It's either magsisimula ba siyang sakit, or baka naman talagang siya ay napisa na maliit na sisiw talaga. At least yun na lang yung isinacrifice. Sa atin kasi, bawat isa may bilang eh. Lalo na pag lalaki. Tama. Andun yung panghihinayang eh. Yeah. Diba? So parang, kesa buksan mo siya, parang pabayaan mo. Or babae na lang na medyo yeah. hindi mo gusto yung forma niya. Yung mga ganun na lang. No? Kasi unlike dun sa mga broilers, more on food animal kasi siya eh. So, Doc, ma-advise nyo ba for big and small breeders na instead of culling, di ba, nagkakal naman tayo talaga ng mga undesirables, sabay na nila yung necropsy? Pwede naman, actually, yung mga hindi pasado sa standards.
yun na lang, ano? Although ito, ginagawa lang naman kung talagang may gusto natin nagmo-monitor, no? Parang optional lang siya. Pero usually, sa mga vet, talagang nagko-conduct kadalasan yan, no? Sa mga poultry, ginagawa talaga natin. Ginagawa talaga. Na-mention nyo yung pagiging vet. Bago tayo magpatuloy sa ating programa, discuss natin, Doc, yung personal background naman. Personal and educational background para maintindihan natin. Kanina pa ako Doc ng Doc. Baka akala nila, ano kayo, OB-GYN o kung ano man. Ba't yun na naisip ko? So, explain natin sa kanila, Doc, yung inyong specialization and of course, your educational background. Yeah. Kumuha ako ng course ng veterinary medicine sa Central Luzon State University. Nag-graduate CLSU. ako ng animal husbandry noong 1997 at nag-graduate ako ng veterinary medicine ng 1999. On that year din, nag-take at nakapasa ng veterinary licensure examination. O, kaya naging Doc. Kaya Diba? naging doc. O, kala ko kayo, doctorate degree. Hindi pala, talagang veterinaryo. So, ito, very credible ang ating guest today because our discussion will be science-based. 'Di ba, Doc? Yung kung bakit ba, anong explanation bakit ganito ang isang bagay? Oo. Doktor lang makakasagot niyan. Kaming mga tawag dito, mga ordinaryong tao. Syempre, Doc, that's why we always seek the advice of professionals, 'di ba? So that's why you're here. So mabalik tayo sa ating seminar, Doc. Yeah. Simulan natin sa breeding, Doc. Kasi before tayo magkaroon ng mga sisiw, we have to prime our breeding materials and select the best possible breeding materials for our breeding pens. Ano ma-advise niyo po sa ating audience when it comes to breeding and choosing the right materials? Okay, tayo nagbi-breed, depende kung ano naman yung gusto natin, ano. Although mas maganda makapag-set tayo ng standards, no. Like sa akin, gusto ko more on kasi ako Western fowl, no. So sweaters, yellow-legged hats, Magwapo. yung mga yan, more on gwapo kasi may halong commercial din. Of course, kailangan pagbutiin mong mag-breed para magaling. So standards, gusto ko maganda yung buto, lalo sa mga brood. Number one, Doc, yan. Palagi ko naririnig yan. I always hear that, ang ganda ng buto ng stag mo. How do you determine that, Doc? Yung kagandahan ng buto? Yung killbone niya, medyo may haba siya, at yung sipit-sipitan. No? Sa dulo. Sa may... Yung dulo, halos nag-aabot-abot vent. sila. So, pag hinipo mo siyang ganun, kailangan pakitid siya. Pag ganun. Oo, yan, pakitid siya. Sabi nga ng iba, walang masyadong balakang. So, minsan may kaunti, may hindi maiwasan, no? Pero as much as possible, pakitid siya. At yung gusto ko sa brood, medyo umaabot yung dulo ng buto ng petso or yung killbone, ano? Sa vent niya. And at the same time, advantage din kasi nun, pag tinamaan sa bitukahan, walang lalabas. Kasi may protection. Sarado. Oo, yan. More on sa singit na part lang yan magkakaroon ng Tagas. uho ng intestines niya. Okay. So, that's how you select, no? Number one, magandang killbone. Okay, yung iba pang criteria niya, Doc, pagdating sa breeding materials. As much as possible, red siya ang mata, or kung orange man siya, medyo dark. Yun. Ayoko siya ng dilaw, ng light. Maliban lang kung oriental lang i-breed mo, talagang Talagang ganun maputi, ang mata. maasul, yan siya, no? And then medyo bural siya. Yan. Anong advantages nun, Doc? Yung ganong klaseng mata, pag tinignan nyo yung inyong material at nagbabaga yung mata, napakaganda ng mata niya, what is it, anong ibig sabihin nun sa ating materials? Parang siya very healthy siya. Usually kasi yung mga lumaki na magaganda, ganun sila. Yung mga lumaki na hindi nagkakasakit. Nagmamanifest sa mata. Isang sign yon. No? Yung pag pulang-pula, at saka sinasabi nila, Doc, kailangan daw yung nakalabas. Medyo nakabural siya, no? May protrusion siyang nakikita, no? Yun. Saka yung pati dito sa mga pisngi niya. Okay, so yan na. Mata, petso, ano pa, Doc, ang tinitignan? Yung tayo, maganda yung balance. Medyo may luwang yung silong. Silong? Ayoko nung malapit yung
Sige, sige Doc, can you tell us more? Ako, minsan nalilito ako dyan yung mga maluwag ang silong. Ano ho ibig sabihin nun? Pag tumayo siya, makikita mo, hindi magkalapit yung bukong-bukong. Tinatawag lang tuhod. Actually, Yes, bukong-bukong siya. So, kailangan, hindi siya dikit, hindi rin masyadong malayo. Hindi na masyado malayo. agwat. No? Balansyado lang. Balansyado. That's in terms of the distance ng legs niya. Yung height naman po, Doc, anong tinitingnan niyo? Sa height kasi depende sa laki ng manok eh. Ang gusto ko lang medyo parang naka 45 degrees siya tumayo. Ganon din yung buntot. Meron din naman kasi mga linyada na matataas yung buntot. Pero gusto ko medyo naka 45 degrees. Parang pansin ko lang, mas mababang mamalo yung tayon-tayo yung buntot. Lalo na yung medyo tubad na yung manok. Medyo awkward na kasi. Okay. So after sa brood to, Doc. Sa mga brood. Yun. Kahit sa hen naman, mas gusto ko yung tsaka pipis yung buntot niya. Ayoko nung bukas. Sa inahen po? Sa inahen, sa inahen, sa pullets. okay. Tsaka daliri, maninipis. Pati talampakan. Sa inahen naman, Doc, ano naman tinitignan nyo dun sa sipit-sipitan? Iba naman yata. Sipit-sipitan, baliktad siya eh. Baliktad, opo. Gusto natin, nakabuka at medyo nakaurong ng bahagya yung dulo Yung keelbone. Keelbone. Pagka kasi nagtapat yan yung nangingitlog ng oblong masyado. O kasi may bumabangga dun sa May bumabangga. Minsan Opo. may kanto. Para may corner yung itlog. Hindi siya mapino. So, iniiwasan ko yung magkatapat na gano'n. Gusto ko medyo nakatras. Kailangan maluwag naman. Hindi Yun naman namang masikip. sipit-sipitan niya naman, dumidepende yan kung active yung reproductive system niya, kung bubukas siya or sasara siya eh. Ganun Okay, yun. After okay. nung laying cycle kasi niyan, medyo humihigpit uli yun. So that means, papahinga na yan. Papahinga na yan. Patapos na yung Pero pangitlog darating yung time, pag na-condition uli siya, Babalik, lumulong bubuka na uli. lang. Oh, Basta okay. importante, medyo nakaurong yung dulo ng pitcho sa ilalim. Okay, yan na, Doc. Nakapili na tayo ng magandang brood hen. Magandang brood. Anong mga next na dapat gawin ng ating mga breeders to prime and condition their breeding materials? Yeah, priming or conditioning, same lang naman yung ibig sabihin nun. Deworm, delouse, magbigay ng vitamins, then i-program yung vaccinations. No? Kasi kailangan natin vaccination sa breeders para magkaroon ng passive immunity from parents to offspring na mga pagpasa ng mga antibodies against diseases. O yun, on a more, in layman's terms, Doc, ano ibig sabihin nun? Magbakuna tayo ng magulang para yung anak may bit-bit na Meron siyang immunity. may yan, immunity siyang explain na niyo sa amin. ipapasa mula sa mga magulang niya. Okay. So, ganun ba yun, Doc? Kapag nagbakuna ka ng breeding stock, it's passed on to the to the offspring. Yun ang purpose noon. And at the same time, to protect the breeders also. Okay. Kasi along the way na nagbi-breed ka, minsan tinatamaan sila ng sakit eh. Tama. So, syempre, pag nanamlay na yan, mawawala na sa condition yan, hindi na rin yan mag-hit. So, ganun din. Same with the broodcock, hindi na yan naasawa. Ang masama pa nun, may mga sakit din na nagtatransfer ng sakit Yeah. sa anak niya. Ganun, Okay. no? So, Kailangan maalagaan mabuti. anong bakuna ang ginagamit for breeding materials para malaman ng ating audience? Okay, ang vaccination program, so kinds of vaccines na ginagamit, dumidepende po sa bawat area yan. Hindi common yung vaccination program ni Farm A ay fit kay Farm B. For example, may tama ng salmonellosis isa wala naman, no? So you don't need to vaccinate with that, no? Or may Marex dito, walang Marex dito, ganun. So, case-to-case basis. Case to case siya, ginagawan talaga siya ng Sinastudy. vaccination program. Pinag-aaralan ng vet. So mas maganda i-consult nila sa mga vet nila. Okay. Sa Nueva Ecija, kayong puntahan ng mga karamihan dyan. Madami rin po. Meron ding Opo. mga ginagawan natin sila ng program. So, even for the breeders, hindi, it's not necessarily the same for everyone. Ganun ba yun, Doc? Kasi usually, sasabihin lang, vaccinate ka ng 5-in-1. Okay ka na for your breeding materials. Hindi ganun, Doc. Meron naman din kasi mga importanteng vaccines na halos common sa bawat isa. Okay. May NCD, IBD, infectious bronchitis. Yan, common yan. Foulpox, common yan. Then coryza, andyan na lahat yan no? At pag nag-coryza ka, andyan din dapat si mycoplasma.
Kumbaga magpinsan lang yan eh. Pag tumama si coryza, mga ilang days, ayan na rin, nakaabang lang. Parang opportunistic bacteria siya eh. So iba pala ang bakuna ng Mycoplasma and coryza. Yeah, magkaiba yan. Pag nagbakuna ka ng coryza, it doesn't follow na immune ka na from Mycoplasma. Not necessarily. Not necessarily. So it's better to be safe, no? Parehas na. So ang Mycoplasma, Doc, explain mo sa amin kasi palagi ko rin naririnig yan na paano mo malalaman kung coryza siya o Mycoplasma? Anong simptomas na gaano kasamang sipon yan? Okay. Magkahawig sila. Mhm. More on may pamamagalang to si coryza. Minsan may luha-luha lang to si Mycoplasma pero mahirap siyang gamutin, mas matagal siyang gamutin. Kasi yung coryza, yung talagang magang-maga yung mata. Yan, common siya. Maga siya. Minsan nagkikeso yan. Oo. Yung, Pag tumagal yan, umabot ng mga 1 month, nakita mo, keso na siya. Pag piniga mo, nalalaglag. pag ganun ba, Doc, kinakal na kagad yung ganun? Pag tinamaan ng coryza? Mas maganda ikal. Pero minsan sa mga kaibigan natin nag-breed sa backyard, masakit lagi yung word na yun eh. Pero pinapayo ko sa kanila, sige, gagamutin natin yan. Pero, pagbutihin mo yung mag-aalaga sa susunod na batch. Then, isolate pagka meron may sakit. Kung talagang fully recovered siya, ituloy mo. Pero pag hindi nag-recover na maganda, no choice, ikal talaga. Or i-reject mo na yan. Is coryza highly contagious, Doc, or hindi naman? Malakas sumawa. Grabe. So, delikado pag nagsimula na yan. Medyo may chance na talagang kumalat. Pero, alam mo, management issues pare-pareho yan. Yung mga respiratory disease na yan. Kaya dapat masipag maglinis, dry lagi, walang area dun sa manukan na may stagnant water, kasi dun mabilis yung multiplication ng mga mikrobyo. So, ano siya? Bacterial ang coryza? Bacterial, pareho sila. So, pag hindi siya viral, ibig sabihin, nagsisimula siya sa mikrobyo na hindi malinis, na hindi hindi nararapat. Ang laging pinagmumulan yan, yung mga age mo ng mga 1 to 2 months old. Diyan siya common, no? Yung pagka lumalaki na sila at masikip na yung barn mo or yung kulungan na ginagamit mo, yan na yun. Para mag-accumulate yung mga mikrobyo dun sa ipot, hindi mo nalilinis. And at the same time, yung release ng ammonia. Okay. Gases yan na parang corrosive siya dun sa mga lining ng sinuses. Pag nasira niya yan, yung mga useful na mga cells natin, napapatay nun. So, mag-grow yung mikrobyo. So, yung good bacteria, inaatake rin iba yan. naman yung case ng good bacteria. Hindi naman, iba. Ito naman, yung mga mismong body cells doon sa lining. Sila yung kumakain ng mga mikrobyo pag pumasok Okay. Pag nasira siya ng gas, wala nang magdidepensa. Sa respiratory system. Sa respiratory. Okay. Ganun siya. Yung mycoplasma naman, Doc, anong nagiging niya? Is it also highly contagious? Yeah. Pareho yan. Ganun din. So, talaga magpinsan. Saka may possible siya magpamana. At may nagsished din kasi ng mga mikrobyo dun sa feces, dun sa ipot. So pag daan nung eggs, remember, isa lang daanan nung ipot, nung ihi at saka ng eggs. Tama. Pwedeng kumapit doon. Tapos then minsan sa ovaries. Yung eggs naman porous di ba? So nakakapasok ang rin. Possible, ang possible na makapasok yung bacteria. Would you say, Doc, that itong respiratory diseases like coryza, mycoplasma, would you say itong pinaka-common na sakit dito sa ating bansa? Yeah. Nung araw, halos sa NCD at saka foulpox lang alam natin Peste at saka yung blutong, no? Then ito ngayon yung mas madami. Lalo ngayon kasi ang dami-dami nagbi-breed ng mga favorite pets natin na to. Okay. Saka bukod dyan, may mga intestinal diseases like coccidiosis, yan mga common yan. Anong would you say, Doc, dito since you're very exposed sa ating sport, nagbe-breed ka, nagre-race, so, respiratory, yung yansipon, intestinal, o yung mga coccidiosis,
O yung ano pang iba't ibang klaseng sakit na very popular dito sa Pilipinas na dapat iwasan ng ating audience? Okay, yung basic, lalo dun sa mga mas maliliit natin nagmamanok, NCD, IBD, IB, Oh, foul pox, baka mahilo yung ating audience, Doc. Isa-isa. Newcastle's disease, Newcastle's disease, gumboro, Gumboro, at saka infectious bronchitis, bronchitis. foul pox, Foul pox. coryza, mycoplasma, 6. 6. So, yan ang basic. Dumadami din ngayon, foul cholera. Yun, isa pa. Yun naman, Doc. Yung foul cholera. cholera. Although it's not as common as, let's say, mycoplasma or coryza, ano naman itong foul cholera? Bacterial disease din siya na nagkakos ng infection. More on, medyo, ito yung nakikita mo na umiipot na may puti, may green or may brown, may pamamaga din minsan sa muka, at medyo may nagdi-discoloration ng palong at ng waten. Anong naman medication for foul cholera? Antibiotics din, pero may Sulfa. vaccine din para dyan. Sulfa or So, makakatulong mga sulfa. sulfa-based. Pero meron palang vaccine. Meron yan. So, kailangan 7 na pala, Doc. Pwede Dadamay rin siya mo na rin. isama. Foul cholera. Isa pang disease na tumatama, lalo pag tagulan na, maraming lamok, avian malaria. Ayun. Maririnig mo rin yan. No? Pero sa farm sa mga probinsya, is it also prevalent yung avian Ang malaria? dami din yan, hindi lang napapansin minsan. Namamayat na lang yung manok nila sa cording. Tapos maputla, grabe pamutla, anemia, no? And then makita nila diyon sa baba ng hapunan, tambak na yung mga ipot na lusaw doon. Yan yung mga common signs. So ano naman gamot naman it's still antibiotic? Anti-malarial lang. Anti-malaria. Anti-malaria. Hindi siya bacteria, hindi siya virus. So ibang protozoan infection siya. ibang malaria, Oo, iba ibang siya. category, Dala-dala protozoan siya nung infection. lamok. So ilan na klaseng sakit? Merong bacterial, may viral, at may protozoan. Protozoan. So 3 lang ba yan, Doc? Yan yung mga microbial, no? Bukod pa dun sa mga parasites natin. Meron tayong internal parasites, may external parasites. Internal natin, yung mga worms. Common, yung mga tapeworm, mga Relytina. O, yung mga roundworms naman, yung mga Ascaridia. O, and then, yung mga external parasites. Red mites, Mites, louse. louse. Yan. Mites natin, may common na mga feather mites. Meron naman yung red mites. Yung Yung sa singit, at saka sa no, ilalim ng babaro pakpak. sa skin yun. No? Yun, Mahirap siya i-treat. Yun, grabe yun, no? Pag, are yung mga shampoos enough to destroy these Marami namang mahuhusay parasites? na shampoo. Marami naman, no? Sa red mites, okay sa na po red yun. mites, kailangan lang mas ipapahid na rin yung shampoo directly. Hindi lang, bukod sa paligo, ipinapahid siya araw-araw, pwede. Naalala ko kasi, Doc, nung nag-aalaga ako a few years ago, nagbe-breed ako. Minsan di makuha ng shampoo eh. Kailangan pa gumamit ng medyo matinding insecticide or Pag pesticide. nagpaligo, pwede yung sabayan nung yung shampoo ng manok, haluan nung binabibili tayo sa agricultural. May ginagamit din kami noon. Ano pong tawag, Doc? Okay lang ba Okay lang po. Okay lang po. ano lang naman, mga malatayon or simbus sinahalo. Malatayon. Yan. Simbus. Yun. Combine lang. No? So iba, ano yung pangalawang binanggit niyo? Simbus. Okay. Is it also a pesticide? Oo. Kasi ang naririnig ko lang dati yung malatayon. Ang lakas sa amoy Maganda yung nun. combination ng dalawa. Oo. So pag medyo heavy na ang infestation, yun ang yun ang kailangan. Hindi na kaya ng shampoo no, Doc? Manage lang yung pagtimpla kasi minsan may kakaroon sila ng skin irritations eh. Kasi sobrang tapang eh. Oo. Malalaman mo sa amoy 'di ba, Doc? Halos lahat naman ng mga insecticides na yan eh. Talagang ganun, sinadya yun para hindi mo ma-ingest. ma-alarm yung tao na lason yun. Yes. Ganun ang timpla, no? Deterrent siya para So ayan, Doc, na-discuss natin ang vaccination. So ilan na yun? Ano pala, Doc, before I forget, yung Coccivac for coccidiosis, do you also consider that vaccine as an important vaccine? May dumating na mga vaccines against coccidiosis eh. Apo. Ano pong mga tatak ho nun?
madaming may around 3 available na yan sa market eh, no. Ang kailangan lang maingat ka pa rin sa pag-brooding. Mhm. Kasi alam mo yung mga coccidia, no. Sa soil nagtatagal yan around mga 6 to 10 months. Ay, ganun. Tapos hindi sila madaling mapatay ng disinfectants. So, So, kaya- okay, pag nagbakuna ka, maganda yung sapin. Then hindi ka basta makapagbaba ka agad, no? Kasi up to 28 to 30 days, hindi ka pwede magbigay ng anti-coccidiosis na gamot. Pag nag-vaccinate ka. Maapektuhan yung gradual na activity ng vaccine eh. Oh, yung pala. Pero pagdating na mga around mga 30 days, 31, 32, pwede ka na ring mag-follow up mag-follow up ka na. if necessary. If necessary. How will you- Magaling ka lang mag-observe lagi. O paano mo malalaman, Doc, kung nagbakuna na nga ako ng anti-coccidiosis, pero kailan mo malalaman kung dapat mo sundan ng anong Pagka may mga coccidiosis? nagbasa ng mga ipot na puti, Simula na yun. isang sign yun. Tapos ayaw nila magkain. Mhm. Ganun. Minsan maingay. Siguro sumasakit ang tiyan nila. Okay. Hindi makakain na maayos, tapos masama ang droppings, no? Masama ang itsura. Yung pag-aalaga ng sisiw kasi talagang very observant ka dyan, no? Dapat kin-observer ka, matalas ka. Kasi mahuli ka ng 2 to 3 days dyan, sira yung batch mo. Mhm. So, ang laki ng epekto. Ang hirap maghabol. At saka pwede ma-wipe out ang isang batch eh. Di ba, Doc? Pwede. Pag nagkamali Pwede. eh. So, how come ganun, Doc? Pag sinabi ko niya rin ng kliyente ninyo, Doc, nagbakuna naman tayo ng anti-coccidiosis, bakit meron pa rin tinatamaan po? Ano pong may Nangyayari yun, sasagot? minsan, andun lang kasi sa paligid talaga siya eh. Eh, since yung vaccination mo, staggered yung effect eh. Hindi naman siya yung, ayan na kaagad, shoot up kaagad yung protection. Hindi siya ganun eh. So, kaya maingat ka dun sa mga sapin. Talagang, hanggat maaari, wala kang contact muna dun sa lupa. Ilipat mo ng lugar. Pinakamaganda, laging bago yung lugar. No? Okay. Kaya lang, hindi lahat ng mga kaibigan natin nag-breed. May ganun eh. Nakaka-afford nung palipat-lipat Oo. na lugar. So, what's the best way? Kunyari, maliit lang ang lugar and you want to get rid of that, is it hindi bacteria eh, Doc? Ano bang tawag dyan sa coccidiosis? Ano siya? Anong Protozoan din siya. protozoan din? Okay. Kamukha nung sa tao, yung amoebiasis. Ganun siya. Amoeba, coccidia, mga protozoan sila. So, buhay siya eh. Buhay siya na... Paano siya patayin sa soil? Wala. There's no solution. Sa soil, nakakatulong disinfectant pero hindi siya guaranteed. Mhm. Suplete. Ano po yun? Apoy siya eh. Parang Ah, sinusunog mo or mainit na tubig, yung kinulo, binubuhos. okay. Ayun Yan. pala. Yung mga, ang tawag ito, formalin-based, nakakatulong yon Pero ng mga disinfectant. pag mga formalin-based, pwede ba magstay yun sa soil tapos magkaroon ng mas masamang epekto naman later on? Hindi sa, naman. Hindi Pag naman. nag-disinfect ka, kailangan nakapahinga din talaga. Wag agad-agad na ginagamit. No? Yun, kunyari gagamit tayong mga matinding chemicals, how long is the period na dapat ipahinga yung area at wag lagyan ng kahit anong alaga? Sa lagayan kasi ng mga sisiw natin, talagang mas maganda, mas matagal eh. So, at least mga 6 months pataas sana. Pero yun nga, marami tayong mga kaibigang may maliit lang yung yard nila. Talagang doon lang sila umiikot-ikot eh. So, importante na lang, malinis lagi at nakapag-disinfect, lalo kung naarawan, malaking bagay. Iba, kinukultivate. Mhm. Yan. So, linis, laging dry. Yan ang kailangan natin, no? O kasi anytime may moisture, andyan ang chance ng mga masasamang elemento. Mag-multiply yan. Mhm. Mabilis sila Mag-multiply. mag-multiply. Yeah. Yan ang difference natin sa US, no, Doc? Would you agree? Yeah. Dito sa atin, kasi we're a tropical country, so meron tayong rainy season. Mm-mm. So may panahon talaga para dumami yung bacteria. Ito, nag-start na yung onset nung rainy season natin. Mhm. Oh. Yung messenger ko, araw-araw, ang daming
Ang daming tanong na. Daming tanong. Yan na. Kawawa naman. Sinisend nga yung picture nung mga alaga nila. Umulan magdamag. Kinabukasan, 1 to 2 days, may mga magaang muka. Yan na. Ganun. So, kakaawa naman. Dala nung panahon eh. Sa US nga, Yeah. hindi na nagbabakuna eh. Hindi na kailangan. Kasi, Hindi sila marami, tingin ko hindi sila nagbabakuna. mhm, Kaya sa akin, pag may dumating, bakuna kompleto. isolate ko na sila, quarantine ko. Mm. So, 2 days, 3 days, magbibigay na ako ng NCD, foul packs. Tapos magpo-4-in-1 ako. Mga ganun. So Doc, mapunta na tayo dito sa we spoke about dito na tayo sa racing, no Doc. Pag day old, anong dapat na bakuna ginagawa at saka anong mga practices na maganda for day old chick na a batch of day old chicks? Depende nga yan sa farm, no? Sa akin ngayon, dahil medyo may numbers din ng production, nagmamarex ako. Mhm. Yung ginagamit ko namang Marex, may kasabay ng NCD at saka IBD. Okay. So Marex, tapos sinasabayan ko ng B1IB, may infectious bronchitis na. Yun na lang. So bale, 5 bakuna kagad 'yun. 5. Kasi combined na agad yung combined Marex injection eh. Sa day dito 'yon sa sa yun. Batok. Isa sa mga tinuturo natin sa Inform Seminar. Okay. And aside from that, yung management ng hatchery. Mhm. Kasi maraming may incubators, pero maraming nagkakaproblema. Pangit yung pisa, kakaunti na pisa, mga gano'n. No? So, sama, yung hatchery ko mismo, ino-orient ko sila doon. Minsan sila pinagsasalang ko ng eggs. Tinuturoan ko sila sa candling, lahat. So kasama pala sa farm seminar mo yun, Doc, handling, tapos pati Yeah, mag-operate sila. pati pag-operate ng incubator. Ano yung mga ibang techniques na ginagawa doon? Bakit madami yung nahatch namin per batch ng mga healthy. And then, pag harvest noon, di syempre marking, and then magba-vaccination na. First day yan, day 1. Day 1. Day 1. Tapos, dapat, habang ginagawa mo yan, yung brooder mo ay nakagayak na, gumagana na yung mga heater. Okay. So, gumagana. Kasi, galing sila doon sa incubator mo, Mainit. sa hatcher mo, di ba? Ano ba ang temperature doon? 99 degrees Fahrenheit. Di ba? So, that is around mga 37 to 37.5 degrees Celsius. Biglang ilalagay mo sa malamig na brooder. Yun na, problema agad. Grabe na stress nila doon. So kailangan malapit lang kung anong temp nung incubator sa paglilipatan nila sa brooding area. Yes. Oh. Okay. At least mga 33, 35 Wag lang on the first wag 2 lang days. sudden drop, no? Wag. Kasi Ayaw nila yon. biglang lamig, 'di ba? So that's the reason Mapapansin why mo naman sa kanila pag nagtutumpukan sila doon sa heater yeah. So kulang, no? Giniginaw. Saka pag kinuha mo yung sisiw, dinampi mo yung talampakan niya sa pisngi mo, malamig. Masama 'yan. Hindi magandang sign. Okay. So, yan na po ang day 1. Meron pa ako kayong ibang tips for day old or yan lang po ang... Sunod-sunod na yung nun sige, Doc. Go ahead. Vaccinations nun no? Sige, Doc. Depende na kung depende nga sa farm yan. Kung nagbibigay ka ng anti-coccidiosis, Mhm. ako sa day 10. 2 o sa day 3 ko binibigay. Day 3. Okay. Late na yung 10 Okay. So, maaga. Sinosolo ko lang siya. Yun lang. Sinosolo ko ibigay. Okay. So, day 3, anti-coccidiosis. Anti-coccidiosis na. Okay. Sige pa, Doc. Ano pang nasa programa nung sa'yo? Sunod-sunod na. Then may mga weekly booster shots na yung mga nauna ko. Farm packs. Day Pagka 21. usually, day 21 or 28. Minsan sinasabay ko na siya kay Lasota Okay. sa booster nun. Ganun, no? Ang Coryza mycoplasma, pag medyo magulang-gulang na. 35 days old. Okay. Ang 42. Coryza, 35. 35, 42 days old. Mycoplasma naman. Then after 4 to 6 weeks ang booster nun. Okay. Ang foul cholera, Doc? Ang foul cholera, 84 days. 84. So, pa 3 months na. 84 days or 12 weeks. Okay. Yan. Yun siya. So, when it comes to management naman of sa brooder muna tayo, Doc. Pag sisiyo pa, bago natin pakawalan sa range, anong mga dapat gawin ng ating audience, Doc? Regular yung pagpapalit ng liters. Mhm. So, wag mo nga hayaan na naiipon na yung mga ipot nila at saka mo palang aalisin. Wag mo nga hayaan na pag pumasok ka dun sa barn mo, pati ikaw nahihilam ka na,
nahihirapan ka ng huminga, Mhm. ikaw, pagpasok mo pa lang yon, how much more yung mga sisiw na doon natutulog? O, tsaka nakadikit sa lupa. Lapit nila sa lupa. Makikita mo daliri nila, may mga bilog-bilog na dumi. Mm. Sa kuko. O, mga sign yon na madumi na yung iyong litter. Masama mikrobyo yan. yun. O, masama na yan. O, sasabihin na, Dok, nagpapakuna naman ako pero nagkakasakit pa rin. Hindi pa na masyadong madumi. Mhm. So, mga ganon. So, spacing isa. Kailangan mabilis kang mag-determine kung tama pa ba yung sukat niyan. Dapat iluwang mo na. Or dapat ba nagpapalabas ka na ng sisiw mo? Or dapat ba magbawas ka, magkal ka na kagad at an early Magkal age? ka na agad. Oo. Regularly magkakal. Para lumuluwag yung area. Hindi ka Yung naging mga congested. hindi mo na kailangan, mga rants, nahuhuli sa paglaki, mga ayaw bumulas, pwede naman ang tanggalin yun. Mhm. Palakihin mo na lang lahat ng magaganda. At least yung mga natitira or yung naiiwan doon, alam mong lalaki na maayos. Kasi Yes. binibigyan nyo ng tamang spasyo eh. Pero Di ba, Doc? tinitingnan mo na ahead of time, saan mo sila ilalagay Mhm. pagdating nung i-range mo na. Dapat may nakagayak ka. So, kung yung area na ginagamit mo, pipiliin mo doon yung hanggat maaari yung hindi yung pag ginamit. Madali naman gumawa ngayon yan eh. Meron ka lang barn na gawa sa native material or minsan Minsan kawayan. kawayan, Tapos may ganyan. tarpaulin. Bakuran mo ng mga net lang yan. Pwede na yun. Pwede na yon. Ganun lang, no? Okay. Nagkakaiba lang yan, summer and rainy season na pag-range, no? Anong difference, Doc, ng dalawang seasons pagdating sa ranging? Mahirap sa rainy season mag-range eh. Lalo na kung sa puno, hahapon, daling tamaan ng sakit. Kasi wala silang protection. Wala eh. Walang bubong. Kawawa sila pag magdamag umulan. Mm. Okay yon kung medyo malalaki na sila. Pero ganun pa rin, minsan kakasakit pa rin sila. O kasi pag magdamag ka naman, wala kang bubong. Babad ka sa tubig. Oo. Malamang pagising sa umaga. Pag nag-hypothermia na yan, bumagsak yung temperatura niya, babagsak resistance, magkakaroon ng chance yung mga mikrobyo na makapasok. Okay. Wala na siyang laban eh. So iwasan rin yung nasa puno. It may be good para Kung sa... kaya, kung may barn sila na doon matutulog ang mga sisiw, mas maganda. So okay ba yung mix na Doc, may barn tapos merong puno? Pero paano mo makokontrol na wag sila dun matulog sa puno? Maglagay ka ng ilaw pag bago dumilim. Okay. Tapos may nakabantay na nagtataboy lang doon sa loob. So ilaw sa barn. Para... Kasi, unang dumidilim sa barn eh. Okay. So, maliwanag pa sa labas. Sa labas sila. Hindi sila papasok basta-basta. Lalo kung Okay. nakatesting na sila Oo. sa puno, puro doon na yon. Bago nila matutunan yon, dapat i-control mo na sila na puro sa barn lang. Mag-ilaw sa barn Oo. para ma-attract sila dun pag... Akin, early bird, saka part ng local, okay sa akin sa puno. Pero yung mga medyo bunso nung national ko at saka late born, puro sa barn ko pinapatulog. How come, Doc? Sa panahon. Dahil dun sa Dahil panahon sa panahon. Oo, kasi itong national and late born natin, talagang tag-ulan naka-range yan eh. Mhm. Aabutan ng tag-ulan talaga yan. Binandingan sila ng April at saka June. So, ang edad nila pagdating ng rainy season, Nandun sila sa range. sa range sila. So, Nag-aabot sila doon. okay. So yun. Talagang tiyagaan at hindi maiwasan, may gastos talaga. Papagawa ko ng barn para sa kanila. Ganun talaga. Tsaka ini-extend mo pag lumalaki sila. So, Kasi nga, yung kalaban natin, ammonia. Pag na-late ng linis, yun ang problema. So nag-adjust ka, Doc. Hindi porket yung early bird tsaka local mo pwedeng walang barn. Kasi pagdating sa national, kailangan medyo buwelta ka ng konti. Meron ding barn naman yung early bird and local. Pero ibig sabihin, may option sila kahit sa puno. Okay lang sa iyo. Okay lang. Kasi magandang panahon Ganda while ng panahon. they were growing up. No? Lalo na nung summer, karaang April, di ba? Saka part ng May. Ang saya-saya nila sa puno eh. Sa Nueva Ecija, Doc, anong challenges sa ranging? Sa area nyo lang para specific Ang tayo. Nueva Ecija, mas malapit yata sa araw eh. Sobrang init naman. Sobrang init ang Nueva Ecija talaga. So, Kaya sa mga range area, mas swerte yung may maraming puno. lamang may puno. Lamang. Nakakatulong. Maganda lang tignan sa video tsaka sa picture yung yung puro tipi na maluwang. Pero may iyak mga manok nun. Bakit, Doc? Sobrang init eh. Sobrang init. Oo. Hindi kaya pag yung probinsya katulad ng Nueva oo. Ecija. Init talaga doon. Grabe.
How do you control, how do you help yung mga cockerels natin sa range pagdating ng ganyan sobrang init? Paano naman minamanage po yun, Doc? Yun talaga, naglalagay kami ng mga additional na mga parang masisilungan ba nila? Kahit na part lang ng mga bubong, minsan mga dahon-dahon lang ng nyog yan. Or minsan yung mga nabibiling lona, parang sako lona. Yes. Na may mga dahon ng nyog. Para may napupuntahan sila. Silong. Sila ng mas maraming silong. And then, electrolyte sa tubig. Araw-araw para mag-maintain ng body fluids. What would you say is more challenging, Doc? Yung dry season na sobrang init o yung rainy season naman na grabe ang mikrobyo? Parehong grabe. Parehas grabe. Parehong grabe. Ang hirap Alam mo, itong peak ng summer natin, pati extreme mga heat. tao ko, iniintindi ko eh. Kasi baka may heat stroke naman, Doc? 'Di ba? Sa sobrang init. Sobrang init. Sa Inabot Nueva natin Ecija, yun. lagpas 40 yan sigurado, Doc, no? Pag Biruan nga namin, mas malapit kami sa araw. mga 42 siguro or end up yan, no? 42, 43. Grabe, no? Tapos, pag probinsya pa, Doc, walang pollution. Kaya, yung araw, talaga hindi na-filter. Kaya, May advantage pala air pollution. pag dito kasi Metro Manila, kahit papano, Nakakabawas. may layer ng Oo ng nga, mas smog, mainit. eh. Mas mainit So, talaga sa amin. nababawasan yung ultraviolet rays, di ba, Doc? Pag sa probinsya, fresh air, walang pollution, direkta talaga yung araw, kaya grabe. Direkta. Oo. So, both, dry and wet, parehas masama. Parehong masama. Kasi So- talagang meron kang facilities para sa kanila. And kailangan gumagawa ng measures para mabalanse more or less. Pag sumobrang init, dagdag ng mga sisilungan. Pag sobrang ulan, linis naman ang linis. Linis na linis. At ganun din, yung may masisilungan din sila. Silong naman sa tubig, tapos linis ng lugar para hindi mag-multiply ang bacteria. Totoo yun. O yun. Yan ang mga natututunan natin sa ating... ano ba tawag sa'yo, Doc? Disinfection, of course. Disinfection. Anong mga... Biosecurity. What brands or what kinds of disinfectants, Doc, ang ideal para sa mga alaga po natin? Sa akin, ang ginagamit ko, yung mga microban, mga ganyan. Microban, yeah. Yung mga organic, hindi naman kailangan, it doesn't have to be organic. Pwede naman yung may chemical. Pag talagang maganda yung pagkakagawa eh. Pero bihira yata yung gano'n, no, Doc? Yung organic Oo. na Iba yung tested. efficient, parang hirap. Sinasabi lang nila 100% organic yan, pero hindi naman gagana, 'di ba? So wala rin, 'di ba? Kung talagang approve ng ano yan, ng mga agencies natin na talagang okay siya. Okay. Why not? Pero maraming available sa poultry supply. Marami naman, yeah. Oo. Would you also advise, Doc, na iba-ibang brand ng disinfectant ang gamitin? Or Nakakatulong din. isa lang, okay ka na sa isa? Kung ano, saan kahiyang? Pwede naman. Pwede ka rin gumamit ng iba-iba. Para nagde-develop ba ng immunity ang mga bacteria Actually, sa... meron din, ano, bukod dun, ang mga mikrobyo, nag-mutate din. Oo. Minsan meron silang... Dati, Marex, more on splay legs lang. Diba? Mga paralysis lang ng leg, may part ng wings. Ngayon, makita mo, dami-daming tumor sa loob. Pag binuksan, gano'n na rin. Nag-iiba. So, disinfection, ganun din, pwedeng paiba-iba siya. Okay, mas ideal. Always clean, dry, and then disinfections. Okay. Insect control. Yung mga lamok kasi, yan. Spray sa paligid, sa gabi. Yung mga lamok, Para Doc. pati mites, tanggal. Yung mga lamok, Doc, paano siya iwasan? Kunyari sa cord area, hindi naman natin nababantayan na yun sa Kami gabi. yung power spray, pag gabi, every 3 to 4 weeks. Anong solution yun, Doc, ang nilalagay? Hindi, yung malatayon, saka simbus. Ganun din. Baka biglang lumakas yung benta nung... Hindi. Effective siya. Minsan, no? Magkakape ka. Punta ka dun sa cording area. Halimbawa, nagkakape ka mga 6:30 p.m. up to 7 p.m. O up to 8 p.m. ka muna. Baka hindi ka rin tatagal, aalis ka rin eh. Sa daming kagat eh. Oo. Pero pag nag-spray ka doon, after hanggang mga 4 to 5 days, hindi siya ganun. Okay. So nakakatulong Sa itin talaga. napapatay or naitataboy sila. Tapos yung hanip, nababawasan mo mag-propagate. Yes. Gabi, kasi nocturnal sila eh. Sa gabi sila lumalabas. Paggabi, buhay na yung mga hanip, no? Buhay na yan. Oo. Makita mo yung pag hinawa kami manok, magkakatika.
So, pagka ganun, ibig sabihin may problema ka sa hanip. Mhm. Gagapang yan. No? Spray sa lupa, then ibababa yung manok. Spray dun sa tipi niya. Ganun. And then, yung, parang na-fag na din sila. So pati lamok na, Oo. natataboy na Nandun rin. sa lahat yon. Kasi, di ba, ginagayak natin manok. Bakit ayaw pumalo? Nung pagdating sa laban, ang gagaling yan. Minsan, hindi pa na nagpapahinga. Oo, hindi nakakatulog Kagat na eh. lamok. Oo, hindi nakakatulog sa Oo. gabi. Madalas na, ano yan, Doc, madalas ko marinig sa mga handler yan. Hindi pumalo eh. Hindi po. Oo. Puyat. Puyat. Pala yung manok. Oh, puyat eh. Puyat yung manok dahil sa dami ng lamok. Oo. So that's also a factor no, na kailangan. Samantalang yung mga tao mo ayaw bumabad doon dahil kinakagat ang lamok eh. Wait, parang ano ilagay lang natin ang posisyon natin sa mga alaga natin. Nga. Kung ang tao nga, Kamukha no sinabi ko kanina, pagbukas mo ng barn, malansa, nahihilang mata mo. Di ba? Eh, Tama. mga sisyo mo, magdamag doon. tama, Ganon din yun. same lang. So Oo. i-treat natin yung mga alaga natin na parang tayo rin. Tayo rin. Pag hindi tayo komportable, malamang sila rin. Tinuturo kasi lagi, paano magiging efficient yung production natin. Mhm. Kasi napakagastos ng manok. At pag mali ang gastos mo, pangit ang resulta. Mhm. Pero napagastos ka. Di ba? And at the same time, andun yung sakit sa farm mo. Mhm. Tama. So, kung hindi ka mahilig mag-reject, andun lang. Parang ikaw yung farm mo nagiging culture media ng mikrobyo. Nagiging farm na mikrobyo Farm yung ng farm. mikrobyo. Dapat hindi gano'n, no? Dapat, marami ka na po produce na class A. Mhm. Konti lang yung hanggat maaari, B, at dapat wala ng C. Mas maganda kalm mo na yon. Kakatipid ka pa na space. Saka syempre, produce lang dapat na kung ano lang yung kaya ng area. Importante yung area. No? Palagi rin sinasabi yan, the space is a very important consideration pagdating sa breeding. So nangyayari, sobrang dami nalagaan. Saka bibenta ng sobrang mura, di ba? Kasi mga payat, mga ano, Wala, hindi na healthy. sira yung quality. So mapunta naman tayo sa breeding, Doc. Mabalik tayo sa breeding. Anong mga bloodlines naman ang mga paborito ng Bushfire Game Farm? At saka anong mga bloodlines ang available for buyers sa inyong farm, Doc? Yellow-legged hatch ang number one sa akin. Yellow-legged hatch. Why yellow-legged hatch? Anong yellow-legged hatch po to? At saka bakit po ang yellow-legged hatch ang inyong paborito? Ito yung early maturing, tapos madali siyang i-breed sa iba-ibang linyada. Universal bloodline nga daw Universal yan. bloodline. Tama yung observation din nila. Kahit saan pwede. Pati sa off-colors, nilalagay ko. No? So, kay Larry Romero, Mhm. nakuha ko niyan. And then halos every 2 years or 3 years, kumukuha uli ako ng mga pang-infuse. May mga sweaters din, syempre kay Ding Fair. Okay. Oh, lately kay Jerry Jenkins. Sweaters din. Subukan din, mga gwapo. Mhm. So, Kaya basically, Village. gano'n ka. Ano po yun naman sa Hatch Village, anong bloodline naman ho nun? Gray, tsaka Aber Kelso. A bear Kelso. Ayan, okay. Kamusta yung mga Kelso, Doc? Are they early maturing? Yung mga kay Doc Early Aber? din, no? Ako hanggat maaari kasi puro ganun lang ako. Kasi istagan tayo eh. Tama. May mga dating breeds pa rin, mga bloodlines pa din na paunti-unti. Tsaka may mga off-colors na kinukuha din. Kay Larry Romero, nakakuha din ako ng bulik. May dom pala si Larry Romero. Before pandemic pa yun nakakuha ko eh. Tsaka kay, ngayon, yung kay, yung Pocket Dom, nakakuha din ako nun, pero lalaki lang. Kasi nabalita ako, nagcha-champion sa Mexico. Mhm. Okay. Yun, sila, babangga ko silang dalawa. Okay. Mga pulet na kapatid ng mga nanalong stag ni Larry, bangga ko sa kanya, subukan ko lang. Mga ilan ang pinoproduce nyo every year, Doc? More or less, sa 4 na seasons natin, ng early bird hanggang late born. Sa akin kasi nakakomersyal ako, boss eh. Nagkaroon ako ng mga day-old chicks na commercial. Oh, Meron okay, naman akong okay. buyers na puro kakerels. Okay. Hintay lang makabitan ng wingban. Ba, okay Mga ganun, no? May All mga around, order ng stags. Ganun. And then nagpo-produce ako ng mga pang-material. Kasi nga, may mga imported din naman tayo. So, produce ng F1, ng mga ganyan. Nagsimula nung active yung online natin, Mhm. WPC, and then nagpandemya na stop. Nung biglang bumalik, marami na palang nagkal ng materyales kasi akala Mhm. may unti-unti nang nakapagtanong-tanong.
Tama-tama naman, may mga available ako at materials ko hindi ko masyadong binawasan. Mhm. Pinag-produce ko sila. Okay. Yung iba naman natutunan na, basta yearly may 200 na sisiw na order na day old chicks. May 300, may 100. Okay. Yung iba hanggang ngayon ganun. Tapos na gaya-gaya na sila. Medyo napadami yung production ko. Magkano benta ng day old sa'yo, Doc? Usually 500 na. 500, may ano ka na. Nabakunahan na yun. Mga May bakuna. battle crosses. Oh, bakunado yun. No? Sa day 1. So pag sinabing day old, hindi ba pwede yun na sa second day pick upin or third day? Pag Or napisa ngayon, mamarking, babakunahan, kinabukasan, pwede ng release. pag later than that, Minsan, dumarating sila after 2 days, 3 days, saka napipick up. Okay lang naman. okay lang naman yun. Wala nang dagdag yun. Okay. Oo. Pang friendly, ano lang naman yan. So, kung medyo budget mo, 500. Pag may 50,000 ka, may 100 ka ng sisiw. O pag may 50,000 ka, meron ka ng May 100. 100 ka na. Pwede ka ng ano, no? Pwede ng lumaban ng MBC. Panlaban mo na ng MBC yun. Matibay-tibay na Oo. yun. Magandang lineup na yan. Baka sakali meron kang 40 na lalaki doon. Yeah. Oo, mga ganun, di ba? 45 na lalaki, na-accord mo, halimbawa 35. Tapos pipiliin mo yung mga magagaling, makakabuo ka na ng 11, 12 na lineup, no, Doc? Pwede na. Mga ganun lang. So, 50 mil ang kapital, no? Tama. 100 heads na nga yun. Saka sa akin, 2-way cross lang. Mhm. Wala akong 3-way. So, yung babae, pag magagaling yung kapatid na lalaki, pwede na. Pwedeng gamitin ulit. So, yun lang binibreed mo, Doc. Yellow-legged hatch, sweaters, few grays, may kelso kayo, may mga off-colors kayo. Oh, may kaunting black. Melsim black. May kaunting whites din. May mga Naobliga ako whites din. mag-off colors eh. O Dati kasi, kasi nag-final ako ng bakbakan, natalo ako sa mga color eh. gumire. Pula, puti, 2 bulik, pula lang tinalo ko eh. Sayang, no? Lahat na unahan eh. May Kaya nakakaganti, importante kaya nung talaga. papatay na. Kaya kahit doktor ka, no, Doc, natututo ka rin Yes, sa experiences. everyday learning process ang pagmamanok natin. So, kailangan bukas yung isip natin matuto. Kasi walang perfecto dyan eh. Lahat pwede bang may matutunan. Sayang kung hindi natin matututunan. Kailangan nag-observe tayo lagi. So mapunta naman tayo dito sa isang aspeto naman ni Doc Joel, yung pagiging presidente, co-president ng GAP Nueva Ecija kasama si Mayor Romy Capinpin. Ano masasabi niyo, Doc, sa mga na-accomplish ng GAP the past years, no? Since nandyan po kayo, active kayo sa probinsya ninyo, ano pong naitulong ng GAP sa industriya ninyo sa inyong probinsya? Well, maraming farm na nag-member sa atin, no? Kasi paniniwala nila, marami kasi yung nagko-commercial din eh. Natulungan talaga yung mga farms kasi ang dami nilang nabebentang manok. Then nagkakaroon sila ng option din na lumaban at makarating sa Manila Arena. Ilan na rin yung mga kababayan namin doon nakadating dito, no? Tama. So, very proud talaga sila na yun naman lagi ang pangarap ng breeder eh, makarating sa malaking labanan. Tama. So, yung industry natin talagang palaki lang ng palaki sa lahat ng mga under Bureau of Animal Industry. Mhm. Ito lang yung consistently growing. Tama. Dinaanan nga ng pandemya eh. Halos hindi napigil eh. Dumami pa ang production. Dumami pa. Nung Dumami bumalik, pa. Oo, grabe sila. ano. nung bagong labas ang Early Bird, talagang ang dami naghahanap. So, siyempre, makikinabang yan mga members natin. Nationwide. Pare-pareho yan. Ngayon, iba, na-encourage sila ngayon, magdagdag ng production, magdagdag. Kasi hindi naman basta, itong sport natin, hindi puro basta laban lang, meron ding part na may business siya. Yun ang kagandahan. Paano nakatulong yung dinagdag na stag categories ng GAP, no? Dati kasi, ano lang po local lang at national. Nung matagal, mga 20 years ago, ganyan lang naman po yan eh. Nung pumasok na yung early bird tsaka late born, ano pong naging epekto ho niyan sa ating mga breeders sa inyong probinsya? Naging mas seryoso sila, and at the same time nga, napakinabangan din yung mga supposedly ikakal na mga pullets. Mhm. Kasi dati pag nag-breed tayo, local and national, ang daming pinapatay na pullets eh.
Pero nung dinagdag si early bird, ang kailangan natin palang mga materials diyan is born ng local. Mga So December born. December, January. Mm. Yan ang para sa ano natin, early bird, no? And itong ating paparating, Yan. Pag-usapan natin. Yung Genesis band. yung born natin ng early bird na kinakal din ng mga babae, yan naman ang para dyan. Ang para sa Genesis. Sa parating nating Genesis. Kasi ang mga early bird na November born, pagdating ng July, papunta August, September, yan ang kalakasan nila. Sariwang-sariwa sila by the Marami time. dyan na June, nag-start na umitlog. Yes. Then na. July, mas magaganda na yung sizes. Mas ng maganda eggs. na. Yung mga initial na eggs na pwede Saktong-sakto ng discard. August, September yan. Peak na peak nila. O, dati, kinakal lang natin yan. Kasi wala nang gamit eh. Walang gamit. Maliban doon sa, syempre, kung may part ka doon sa farm na pwedeng paglagyan, pwede ka mamili. Magagamit mo naman kasi yan mga January, February. Mhm. So, nakapag-initial molting na sila, iitlog din sila. Pero yung for the time na pulit silang gagamitin mo, hindi talaga sila pwede. Mhm. Kasi pagdating ng breeding ng early bird, nagsasalang ka ng last week ng August, breed ka ng September, yung mga manok mo, kulang-kulang na ng balahibo. Sarado mga sipit-sipitan, Wala. tapos nang umitlog. Wala sa kondisyon na yan. Wala. So magagamit mo pa sila bandang mga January or December na mga last week, ganyan. So anong na-foresee nyo na maging impact nitong Genesis po sa ating industriya and sa probinsya po ninyo? Kamukha din siya ni early bird eh. Yung maraming, yung iba kasi advanced din mag-isip, paghahandaan ko na yan. Mhm. Sigurado marami maghahanap niyan, yung mga hindi nakapag-prepare, Mhm. pero kailangan nila. Kasi mas malamang yan, kamukha din na iniisip natin dito, ikakabit din dun sa ibang circuit yan eh. Mhm. Circuit ng mga labanan sa Metro Manila, sa ibang Yes. probinsya. So maghahanap din. Mhm. Ito mga breeder ngayon na to, sila yung kukuhanan. So it will increase demand, no? Yeah. Dito sa ano. So kailangan adequate lang yung supply, no, Doc? At madaling buhayin din ang batch na yan. Kamukha din ng early bird yan. Mhm. Magandang survivability nito. Maganda. Mababa ang Natapos mortality. ka ng late-born breeding, February, March, natapos ka, tapos mag-i-start ka ng July. nakapahinga lahat ng area mo, facilities mo, basal yung area. Parang ganun siya. Bagong linis. Bagong linis. Naulan-ulan na ng konti. Yeah. Di ba? Nalinis. Lalo kung rolling yung area mo, nahugasan na yan. Kasi onset ng rainy season. So, yung rain area naugasan. mo, tinubuan na ng mga bagong damo. Bagong damo. Oo. Kasi nadidiligan ng ulan eh. Nagkaroon na ng decomposition yun eh. Yung mga ibang microbe doon, pinatay na ng mga bakterya ng soil. Yeah. So, ganun siya. So, you're very optimistic, Doc, dito sa Genesis. Parang early bird din yan. Yeah. So, ngayon 2026, Doc, meron na tayong 5 banding categories. Genesis mula November 2 hanggang 20 ang banding. Okay? Early bird, January January 2 hanggang 2 hanggang 20. Okay. Tapos may local. Oh, March na yan. March naman. March 1 hanggang March 20 to 30. 20, Depende. Tapos meron po tayong national. National, yan ang pinakamadami. April 1. April 1, minsan hanggang 25. May iba, umabot ng 27, 28. Tapos meron tayong late born naman. June naman yan ginagawa. Currently. Ngayon, ginagawa po Nag-start. natin. Opo. Marami na, no? Matatapos na yung first week natin ng wing banding ng late born. Late born. So 5 na. Ang labanan po niyan, ang Genesis, lalaban ng May to June ng 2027. Okay? Tama, Doc, no? Tama. Tapos, ang early bird naman po, July to August. Opo. So, wala nang puwang. May, June, July, August. Ang local naman, Doc, September, October. September, October, local. Okay. Ang national, November, December. okay. Ang late born, January to February. ilang months na yun? 10 months na. 10 months na. Ang stag fighting. Okay. Kulang pa ng 2 buwan, di ba? Para mapuno natin yung buong kalendaryo. So ang plano anong plano ng GAP, Doc, para sa darating na 2027 para mapuno na natin yung kalendaryo natin?
para makumpleto na natin siya at hindi na tayo nahihirapan, no? Lalo sa Magugulang. issue ng mga magugulang, mga event natin ng mga magugulang natin, no? Yung Bulls Tags. Yun. Mas madali siyang i-provide ngayon. And at the same time, yung mga excess natin magagamit. So, kunyari, No? Doc, meron kayong mga sobrang early bird, may sobrang local, may sobrang national. Meron tayong labanan na gagawin sa darating na bale, March to April March to 2027. Tama. Yung mga early bird na sumobrang stags, gagawa naman tayo ng MBC Bullstag Bullstag Derby. Edition. Yun. Ang iniisip natin, Doc, is gawin lang natin 9 Bullstag, no? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Mas madali. At ang elimination natin, dalawa lang. Opo, yan. So, yan. may entry ka ng dalawa, may entry ka ng tatlo, malaki na yung chance mo. Oo. At ang bit-bit mo lang na Bullstag, dalawa lang kada entry. Tama, So, tama. magaang-gaang. Madaling i-provide, no? Pag may 4 na manok ka, 2 entries ka na. So, ang labanan ng gap magiging all year round. Wala nang gap ang gap. Diba? Puno na. Wala nang gap. Wala nang gap ang gap. Buong taon, meron na tayong labanan from Genesis hanggang Bullstag. Sulit na sulit pala mga handlers natin ngayon. Dire-diretso. At saka, Doc, yung mga kliyente mo niyan, parami niyan dahil ang dami ng aalagaan lalo. Dahil breeding. dinagdagan pa yung Genesis. Tapos, kailangan magtabi para dito sa Bullstag, di ba? Yes. Yun naman ang importante doon. Kaya ina-announce na natin, Doc, di ba? Para Tama yun na paghahandaan. No? hindi nila ubusin itong mga early bird local national nila. Kasi alam nila, may paglalabanan pa na malaking Bullstag Derby pagdating ng March at April ng 2027. Naisip ko tuloy, yung mga bumili na manok sa akin, i-finance ko na lang. O kaya pwede bang bawiin, Doc, no? Baka mas mahal magbinenta sa akin eh. Baka pagsisihan mo, Doc, yung mga binenta mo na day old na libo-libo kasi dapat nagtabi ka rin pala ng Oo pansarili. nga. Kasi Pero, ikaw, nag-qualify ka na dito, Doc, no? Sa MBC, no? Na sariling entry ng Grand Finals, no? Baka tong taon, Pre-finals. pre-finals. Baka tong taon, kasi magiging 6 na labanan natin ng MBC. Baka madali na natin ngayong taon, no? Baka sakali. No? Lahat naman may chance yan eh. No? At So saka- ito maganda rito, game of chance talaga. Opo, No? opo. At wala ritong sa MBC stags natin, wala ritong nangingibabaw na kung mga superstars sila lagi. So Okay. yun ang kagandahan sa labanan ng mga Batang mga alaga natin. alaga natin. Ang nagdo-dominate lang dito sa MBC, si Jun Durano lang eh. Yan ang mga multiple champion natin ng MBC. Talagang Parang perfect niya na yung Oo, science ng siya mga event natin eh. pinakamaraming championship dito sa MBC. Na-interview namin siya last year sa SMX. Tapos ibang klaseng pagkabuenas niya pagdating ng MBC. Tsaka magaling talaga. Oo. Hindi lang buenas. Minsan nagpapanabay yan eh. Pero ngayon, dinadagdagan natin ng tsansa yung mga kapwa breeders natin. At least meron na tayong 5 chances sa sa stags, sa stag derbies, tapos meron tayong bull stag pa. Para Yun ang naman maganda. may tsansa na naman yung mga naiwanan, yung mga hindi nakapaglaban na Minsan kasi iba, nauna lang magluwag ng balahibo, Mhm. kaya sila naiiwan eh. Pero kasama dun sa grupo ng mga ginayak yun. o kunyari, naglugo na yung early bird mo, hindi mo na malaban sa MBC. Yun nga, nagluwag siya ng Oo, balahibo, nag maglulugo na siya, Yeah. dyan saktong-sakto sa bullstag yun. Huwag niyong papakawalan yan kasi magagamit yan sa bullstag. Tama Yeah. ba, Doc? Oo. Yun ang talagang diretso palugon na, sakto sila sa labanan ng bullstag. Yun na. Tsaka sariwang-sariwa yan. Yung mga bullstag derbies ho natin dito sa Manila Arena, ang gaganda ng mga manok. Actually, Sariwa talaga. doon sa ibang labanan ng CAX, pagdating ng May, June, or kung may July, bullstags na iba eh. Mhm. Yung mga nakaisang bihis, Tama. Oo. makikita mo nagpe-perform. Yes. Kasi on that period, medyo pabagsak na rin kasi yung, Yung mga, peak nung yung mga magugulang. Oo. no? Yung So, mga bullstag, Dry na talagang sila, sariwa. maluwag balahibo, sariwa naman ng mga bullstags. Minsan nga, local national, lumalaban na eh. Anong palagay nyo, Docs, dito sa layunin ng GAP
para sa mga breeders natin nationwide na pinapadali natin para sa kanila ang makapaglaban ng maliit ang entry fee at malaki ang premyo, tapos hindi na kailangan masyado magpagulang para iwas gastos. Ano pong opinion nyo nun, Doc? Doc, para marinig ng mga Number audience one, natin. mas maginhawa sa kanila kasi yung iniisip nila ngayon na matagal bago pakinabangan yung mga nagamit na stags, ayan na siya. May paggagamitan na agad siya pag lumipat yung taon. Pagdating ng March, April. April o March pa lang or February pa lang, gagalawin mo na uli yung manok. Mhm. Kasi sakto yan, nakalbihis ng January yan, nakapatigas ng February, Pwede maggagaya ka ng na. kondisyon. Pwede na yan. So, yung time na mahabang period mo pang pakakainin, maraming buwan mong pakakainin, ayan na agad. So, natipid mo na agad yon. At saka taon ang natipid mo kasi hindi mo na Taon. kailangan magpa 3 Yeah. years old eh. Di ba? Pero, Pwede na eh. the same, andyan yung chances mo uli na ganun din eh. Sumasali din sa mga events eh. Tama. So, kaya nga marami tayong members ngayon kasi maraming gustong sumali na kumbaga binibigyan ng puwang lagi na lumaban dito sa MBC. Kasi nakikita nila eh. Chance. Sabi ko nga doon sa mga ibang kaibigan o mga ibang handlers na nakakausap ko, pagbutihin nyo kasi isang chamban nyo lang yan, pwede magbago buhay nyo. Tama. Pwede magbago ang situation nyo. Diba? Life-changing ang MBC. Yeah, lalo na, mabait ang amo. Bukod dun sa sarili nilang premyo, May porsyento isang pa. katutak na balato yan. Gano'n naman yan eh. Yeah. Oo. So, yun siya. Kumbaga, may tinitignan. Hindi lang siya yung taya ka lang ng taya. May ina-ambition, may May tinatarget. ina-ambisyon. And at the same time, yung mga semi-commercial farms, di ba? At least, nanggagaling lang din sa sales yung ginagamit dun sa mga event. So, walang maraming cash out. Cost-saving measures, no? Cost saving. Para sa mga breeders natin nationwide. Ultimo yung mga maliliit ngayon, ang daming nakikinabang dyan. Kasi sila, minsan nag-share, nakapawingban sila, nag-entry lang naman ng isa. So, nabebenta nila yung ibang ano. Kasi marami nangangailangan talaga. Ultimo mga ibang mga members natin, pag medyo kinulang sila dahil maraming lalabanan, bibili pa rin eh. Very common yun. Tama. Bibili pa rin. Ako nga gusto ko i-finance yung mga bumili sa akin. Tingin ko kukulangin ako dahil yung bullstag. Sasalihan ko talaga siya. Yan. Batiin natin si Sir Rostom. Ang comment po niya, si Pat Bell, sana ma-interview nyo, sir. Thank you. Salamat din po. Salamat sa inyong comment, Sir Rostom. Si Sabong Idol TV Canada. Hello mga idol ko sa Larga na Podcast. Salamat sa inyong shows. Nawawala pagod ko kahit dito sa company. Naka-headset ako. Nakikinig sa mga interviews sa mga idol natin. Sana ma-interview nyo next si Don Ramon Montiero of Mount Banahaw Game Farm. Pa-shoutout sa farm ko, Hammerfoot Game Farm of Talacogon, Agusan del Sur, watching here in Regina, Saskatchewan, Canada. Maraming salamat sa inyo. Pinahirapan mo ako dun sa Sabong Idol TV. Kay Sir Julius naman, very nice episode. Good team. Congratulations. We are learning from the best. Morning. Nice topics, mga boss. From Ed AST. Eto, pinag-usapan lang natin kanina. Ito yung episode ni Jun Durano nung nanalo na naman ng MBC. Yan. Congratulations and thank you sa comments po ninyo. Ay, maraming salamat po sa lahat ng nag-comment sa ating YouTube channel. Follow lang niya po ang Facebook page ng Larga na Podcast. Larga na Podcast on FB. Tapos sa YouTube rin po. Larga na Podcast and sa Spotify. Yan, Doc, ang ating mga social media platforms kung nasaan ang Larga na Podcast. Again, we'd like to thank our partners and sponsors. Unang-una po, ang Divina Law para po dun sa mga may kaso dyan. Nangangailangan ng mahusay na mga abogado. Punta lang po kayo sa divinalaw.com for expert and professional legal advice. Sa Restaurant Aurora rin po. Maraming salamat. Makikita po ang Restaurant Aurora sa ground floor ng Pacific Star Plaza sa Senator Hill Puyat Avenue, Makati City.
at ang Bistro Aurora na nag-celebrate ng kanilang 1-year anniversary. Congratulations po. Located po yan sa level 6 ng Podium Mall in Mandaluyong City, the heart of Asia on every plate, sa Bistro Aurora and Restaurant Aurora. And Filipinas Purified Water ni Mr. Honey Yu. Maraming salamat sa mga sponsors natin sa Larga na Podcast. At before we go, syempre, bago mag-parting words ang ating bisita, narinig ko, Doc, na marami kayong animal clinics all over Nueva Ecija na nag-o-offer ng vaccination para sa mga breeders all over your province. So, promote natin, Doc, yung mga locations ng mga animal clinics ninyo. Tapos, tuloy-tuloy nyo na. Shout-out na kayo, magpasalamat na kayo, at i-acknowledge nyo na po ang mga nagpapabati po sa inyo, Doc. So, the floor is yours, Doc Joel. Yeah, yung Signer Vet Animal Clinic, may branch kami sa Cabanatuan City, Gapan City, at isa sa Baliwag, Bulacan. Okay, and then kilala na ng mga ibang mga followers natin yon. Marami tayo doon ng mga poultry vaccines, no? Para sa mga pets natin at sa mga alaga natin sa ating favorite sport. So, kumpleto po ng vaccines doon from Marex up to sa mga breeders, kumpleto. And then yung mga iba nagpapaservice. Personally, hindi po ako yung nagsiservice. Meron po tayong technician na pwedeng pumunta doon. And doon sa mga gustong matuto naman for different procedures ng vaccinations, meron po tayong ginaganap monthly na in-farm seminar and hands-on training. Doon sa mismong farm ko, sa Bushfire Game Bird Farm, Barangay Liwayway, Santa Rosa, Nueva Ecija. And then, actual po nating ituturo yun. No? Gamitin natin facilities ko, hatchery, yung vaccination area, then silipin natin yung mga breeding houses. So, yun po yung mga gagawa natin doon. At saka, Doc, balita ako may General Assembly ang GAP Nueva Ecija. June 13, Saturday po yon sa Leticia Garden sa Cabanatuan City. Lakewood Subdivision, Cabanatuan City. No? So, darating po yung mga members natin, and then, of course, yung mga special guests natin from different GAP chapters. No? So, magkita-kita po tayo doon, no? And binabati ko na rin lahat ng members namin ng GAP Nueva Ecija. GAP Nueva Ecija. Siyempre, of course, number 1, yung partner Mayor Romy Capinpin, Boss Nestor Vendibil, at yung ating pa mga kapwa breeders sa Nueva Ecija. Andyan sila Mr. Leo Enriquez, di ba? Andyan, mga star natin dyan, no? Si Wild Creek. Yan, tapos yung mga magagaling Oliver, na breeder dyan, si Boss Nestor, Oliver, si RV Cap, si Mayor Romy, yung Abjad Game Farm, andyan yung ATD, sino ba mga... Baka may magtampo, Doc. Oo nga, napaisip tuloy ako eh. At lahat po yan magagaling. Alam mo, boss, masyadong masikip ang lumaban pagdating sa Nueva Ecija. Kasi talagang... Kaya minsan ang representative namin ng finals, isa lang. Minsan nga, 5.5 pa ang score, hindi pa buo. Ganun kasikip, talagang at saka ibig sabihin, balikat lahat. Fair ang matching. Yes, ganun, yun po ang importante natin sa GAP. Talagang mine-maintain natin, no? Nag-start from wing banding pa lang, talagang nakatutok lahat. And then, pagdating sa mga palaban, yung mga representatives from other chapters, sila po yung talagang binabantayan. Nandoon for screening. Yeah, binabantayan talaga. Pagbabantay ng mga palaban natin. O kaya maasahan ng mga bayang sabungero pagdating ng MBC, talagang patas ang laban. Yes. Kahit saan chapter yan, lalong-lalo na syempre sa Nueva Ecija. Dahil ang nationwide naman, isa lang yung rules natin, isa lang yung format natin. Of course, meron dyan talagang hindi maiiwasan na baka sakaling maka-take advantage, pero as much as possible, kailangan po napipigilan natin. Anong ginagawa natin, Doc, for those mga undesirable breeders na gumagawa ng violation? Para lang alam ng mga tao. Pag nag-tamper ka ng wing band, pag gumawa ka ng hindi maganda, anong parusa May po mga na... sanctions po tayo doon pag talagang napatunayan. Kinakailangan expel natin. Nangyari na rin po dati yun, meron na tayong hindi in-accept.
Yeah. four-wing banding. So, Hindi na matic na yun. hindi na babandingan sa so ang mamimiss niya 6 na nalabanan. Dati Obliga 4 po lang. yun eh. Di baling makatampuhan ng iilan, pero masaya yung karamihan. Yan. So pag naban sa gap 6 na chance. 6. Kasi meron na tayong Genesis dagdag. May Bulls tag Hindi pa. may enjoy yung napakasarap na mga events itong ating gap. So imagine nationwide magkikita-kita pagdating ng finals at Manila Arena. Yun. Hindi basta-basta event area. Yun yung kagandahan. So again, maraming salamat po sa ating bisita. Isa na naman very fruitful episode ng Larga na Podcast. Episode 47 natin. Ang dami na namin episode, Doc. 47 na. Pang 47 ngayon. Pag 47 ka. So, dahil yun sa ating mga followers, ating mga subscribers, ating viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa ating bisita again, it's always an honor to have you on our podcast, Doc Joel. At sa lahat ng mga taga Nueva Ecija, dito na kayo. Kasi itong mga leader natin sa Gap Nueva Ecija, maaasahan at mapagkakatiwalaan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, ito po si Miguel Lavinia nagpapaalam. God bless, Godspeed, and see you sa next episode ng Larga na Podcast. Maraming salamat po.